Okay. Ayan. Good afternoon po sa mga magigiting na lingkod ng Panginoon. Welcome po sa ating pong Doctor of Ministry kurso. No po. At ang ating pong subject ay Man, His Nature, and Destiny. At dito na po tayo sa page, ano ba ito? So, about the attempt to make Hades as the grave, ano? Para pag-usapan po natin sa hapon na ito, Hades or Hades as the grave and Hades or Hades as hell, no? Kasi yan yung mga napagkakamalian, ano? Medyo naguguluhan ang interpretation ng iba regarding diyan. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Pastor Jose, sa inyo po sa prayer. Praise the Lord. Salamat po Panginoong Diyos. Patuloy po kapala ng kamasa. Salamat sa patuloy kaalaman at pinagkakalog mo sa aming mahal ng Diyos. At sa oras ito po ng magalangin sa mahal ng patuloy. Nawang ano man ang aming mga bagay na patutunan sa apoy. Kapitan mo at yukit sa aming mga puso, pangagamit namin sa aming paglilingkod at pagtuturo, mahal ng Diyos. Patuloy kapalayan ng pagtuturo. Siya pa surap po Panginoon. Nakaalam at pagkalit sa Kanya. Malakas pa nga tawad patuloy pa rin ng praise God upang ang ministry nakapano sa mga kamay o Diyos sa laluya at balik at ayun nagpatuloy Panginoon, hallelujah, praise God nakasama ka. Salamat pa yun, paunahan mo kami o Diyos sa aming pag-aaral sa oras ito. In the name of our Jesus Christ, I pray, Amen. Amen. Okay, so sa manual po natin, sabi nga the Hades or the Hades of the New Testament is the Sheol of the Old Testament. Okay, yun po yung ano, no? Kaya magkaiba ng term. Sa Bagong Tipan, Hades ang tawag. Sa Lumang Tipan, Sheol, no? This is settled by Acts chapter 2 verse 27, where the Greek term Hades is used for Sheol in a quotation of Psalms chapter 16 verse 10. Ano po? Naturally, however, the New Testament scriptures give more light on this subject than do the Old Testament scripture. So, ibig sabihin, yun nga, Hades sa Bagong Tipan, Sheol sa Lumang Tipan, at ito po ay nasettle o nabigyan ng kalinawan sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 27. Basa po, Acts 2:27. Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, ni tiisin na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Okay, so yan ay ano, no? Hango doon sa Psalms chapter 16 verse 10, ano? Yung pinag-usapan natin sa Messianic theology in the Old Testament, ano po? Na sabi nga uli, no? English version, Acts chapter 2 verse 27, because you will not abandon my soul to Hades. O, di ba? So ginamit na po yung Hades o yung Hades, ano po? Nor allow your Holy One to undergo decay. So, yan po yung mga sinasabi na ito, no? So, sa verse 25, sabi ng verse 25, for David says of him, ano sabi ni David? I saw the Lord always in my presence, for He is at my right hand, so that I will not be shaken. Therefore my heart was glad, and my tongue exulted. Moreover, my flesh also will live in hope, because you will not abandon my soul to Hades, nor allow your Holy One to undergo decay. Ang tanong, sino to? Si Jesus. Si David ba? Si David na nagsasalita. For Daid, ano sabi niya?
Tagalog, for David says of him. Si Jesus ang prophecy. Tagalog po ng 25. Verse 25. Sapagkat sinasabi ni David Sinabi ni David, sa tungkol sa kanya, tungkol sa kanya. nakita kong lagi ang Panginoon sa aking harapan. Oo, tungkol sa kanya. Sapagkat siya ay nasa aking kanang kamay Mm. upang huwag akong makilos. Wow. Di ba? Hindi, ah. So, paano yung tamang ano yan, tamang pagbibigay ng kahulugan? Kasi sabi diyan ano, for David says of him. Included ang kanya sinabi sa 27. Tama ba? Ano sabi ng 27? Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, ni titiisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Okay. So, Hindi niya pabayaan. Ako- Iiwanan. ano sabi niya? For you will not allow, sabi ron na verse 27, because you will not abandon. Para sa Tagalog, hindi mo pababayaan, Hindi mo hahayaan na ano, Lutan, yan. Hindi na manatili mo natiling bulok. my soul to Hades. O Hades. Para sa Tagalog, kung tatagalogin mo yung 27 ng NASB, because you will not abandon my soul. Yung kaluluwa, ganun ba yun? Oh, kaluluwa ko. Kaluluwa ko sa Hadis. Hades. Totoo naman yan, di ba? Oo. Pero yung sumunod sa na praise ng 27, nor allow your Holy One to undergo decay. Hindi. Nihahayaan man na ang matuwid o ang righteous, di ba? O yung Holy Ay One mabubulok. ay magdanas ng kabulukan. Thou suffer thine holy Is it man. referring to David? Referring to Jesus Christ. Jesus Christ. Hmm. Kay Jesus. So, Ah. so hindi sa kanya. Bakit sinabi for David says of him? Prophecy. Bakit kasi ito lumalabas ng prophecy ni David to patungkol kay Jesus Christ. Hmm. Sa ating Panginoon sa Kristo. Nung sinabi ni David, for David says of him. Maliwanag naman to Bishop bro, sa 25. For David is speaking concerning him. Oh. Sino yung him dito? Concerning Si Jesus yun. concerning him. Oo, yun o. Maliwanag na to sa amin. Oh. Hanggang 27 eh. Ano ibig sabihin yan? Meron dito sa verse 31, pero dito ko lang babasahin. Sabi Yan, thank you po, nasa online. Hindi siya pinabayaan sa mundo ng mga patay, hindi nabulok ang katawan niya sa libingan. Binuhay ng Diyos ang Jesus na ito mula sa kamatayan. At Okay. na-witness namin lahat yun. Ano verse yan? Hindi, verse ano yan? Verse 30. Verse 20 verse 30? 31. Acts 2, 31. Bali, baba mo lang. Yung sa 27, papunta 31. Pero nakita ni David kung ano ang gagawin ng Diyos sa future. Kaya sinabi niya, kasi medyo ano to Tagalog version, sa future. Kaya sinabi niya tungkol sa muling pagkabuhay ng Christ mula sa kamatayan. Hindi siya pinabayaan sa mundo ng mga patay, hindi nabulok ang katawan niya sa libingan. Binuhay ng Diyos ang Jesus na ito mula sa kamatayan at na-witness namin lahat. Okay, so yung sagot nasa verse 31 Opo. na ibig sabihin ang conclusion niyan, it is not referring about David, Opo. no? It is referring to another story, no? Or history referring to our Lord Jesus Christ, of course. No? So, si David ba tsaka si Jesus Christ ay iisa? No. Diba? Magkaiba, di ba? Kasi iba may mga namamali ang interpretasyon di ba? Gumugulo yung ano eh. So, yun nga. Yung 31, sabi rin, he looked ahead and spoke of the resurrection of the Christ. Amen. No?
the Messiah, that he was neither abandoned to Hades, nor did his flesh suffer decay. Corruption. Amen. So, yan po yung ano, no? So, sabi nga, for example, in the Old Testament, so-called, we learn the both saved and unsaved went to Sheol or at death. Di ba? Sa pag-usap natin, ano? Sa Lumang Tipan, pag-usapan po natin, yung unsaved at saka yung saved went to Sheol. No? So, anong Sheol yun? Hell ba yun? Na-conclude natin na it is not hell, hindi impyerno, but it is grave. No? Sheol yung binabanggit po doon na pinatunguhan ng mga saved at saka yung unsaved, pero it is referring to ano. Okay. Amen? So, yun ang malinaw na ano. Ngayon, sabi niya, in the new, we learn that they occupied separate divisions. One, a place of blessing, and the other of torment. Further, we learn that the saved of the present dispensation no longer go to Hades, but depart immediately to be with Christ. So ano po yung ano yung ngayon? Present dispensation. Ito, present din ba yon yung ano? Yung saved. Pagka namatay, pupunta sa Abraham's bosom, No longer eh. o sa Lumang Tipan lang yon. Yun ang... Oo, No longer go to Hades. Hindi ko na. Sinabi kasi, di ba, sinabi nga na, for example ng Panginoon kasi, may Abraham bosom talaga eh. Yes, Na lahat ng righteous na sabi natin, doon talaga mapupunta. sa Abraham's bosom. O, yung kasi, yung account ng rich man and Lazarus. So, is it referring to the Old Testament? Well, sa New Testament. O nakita sa New kasi- Testament? Sa New Testament na, Oh. pinakita sa New Testament eh. New Testament pa rin, may Abraham's bosom. Yung mga saved, punta sa Abraham's bosom. Yung mga unsaved, doon sa, ano, sa Hades ng pagdurusa. O, yung ano, yung mga saved, will go to God in heaven na. Not Abraham's bosom. Sa New Testament, ngayon. Di ba binabaan ni Kristo yung mga espiritu na yan? Oh. But, nakalagay ito, no longer. Meron pa bang Abraham's bosom ngayon? Oh, yun ang mga tanong ngayon na natin dyan. Meron pa Bishop kasi, tinan mo sabi kasi ng Panginoon na sa kanyang pagparito muli, sabi doon ang mga patay muli bubuhayin. Oh. Yung sa resurrection. At iba sa mga patay, hindi bubuhayin. Ay, yung mga patay na bubuhayin. Grave yun. Grave. Oh, nasa Cemetery yun. Di ba? Oh, doon sila bubuhayin. Yan yung mga unang namatay. Ang bubuhayin doon, yung mga namatay. Di ba? Sabi Bibigyan ba- ng bagong katawan yung mga namatay. Pagkatawang Di ba? Yun, katawang panlangit, kapag ka-Christian ka, kapag ka-unbeliever ka naman, katawang pang-impyerno. Kasi kung namatay ang Kristiyano, sabi Diba? ng mga pataya, Oh. sa pangalan ni Christ, kung nasa langit na, paano yun? Paano yung bagong katawan? Sabi ba, kailan buwaba ulit? O whatsoever? Yung ano yun, Kung nasa langit na Bishop, yung mga namamatay, nasa paano sa langit. resurrection, no? Wala namang mamatay sa langit. Hindi, ibig sabihin, di ba, ang ano kasi natin dyan, kung may Abraham bosom pa. Kasi ang Abraham bosom, lumilitaw sa pag-aaral na yung mga righteous people, katulad ni Lazaro, manampalataya, sa example Oh. sa Panginoon nasa Abraham bosom siya. Tapos yun namang mayaman, dahil sa hindi man Nasa Hades ng pagdurusa. sabi doon. O, tsaka natin pag-usapan yun sa susunod yan. Now, sa second resurrection naman, nasabi roon, ang mga namatay kay Kristo, yung unang bubuhagin. Mm. At yung iba sa mga Yung mga namatay kay Kristo.
Bubuhayin, bibigyan ng bagong katawan. Hindi yung lumang katawan. Ngayon, kung yung namatay kay Kristo, nandun sa langit, Dadalhin sa langit. hindi, kung halimbawa namatay kay Kristo, namatay yung iba, parang din, nung 15th century, may Kristiyanong namatay, pupunta sa langit kagad. So, O yung kaluluwa niya, punta ng langit. Ang issue is all about yung kaluluwa. Pero yung kanyang katawan, nasa grave. yung Abraham Boso, paano yun? Ay, yun nga yung ini-issue ko nga eh. yun nga pinag-usapan natin, Abraham's bosom eh. Di ba? Ano na, kasi kung atin titignan, so yung account ng Lazarus, meron department eh. Unang department, yung mataas na department, yung Abraham's bosom. Pagkatapos yung mabababang department, Hades ng pagdurusa. Kaya sabi ng kwento, tumingala ang mayaman na nasa Hades ng pagdurusa at humihingi ng tulong sa klolo o baka po pwede pababain mo si Lazaro at babaan ng aking mga kapatid. 5 kapatid. Di ba? O, ibig sabihin, parang yung lumilitaw doon na merong department in an underworld. Di ba? Yan o? Malinaw rito. Oo. Isa sa department in an underworld, yung Hades ng pagdurusa, pinakamalalim. Tapos sumunod na department ay yung Abraham Bosom. Abraham's bosom. Kaya ngayon, ang tanong, yung bang mamamatay o yung bang namatay na mananampalataya sa bagong tipan, doon pa rin ba pupunta sa Abraham's bosom? Yun naman, ano ba? O direct na to go with God in heaven. No? Di ba kasi nga merong account yan sa Bible in connection to Abraham's bosom. Di ba nung siya'y nabuhay na maguli, binabaan niya yung Old Testament saints. At ang sabi roon, yun yung mga parang tinawag na mga bihag. Old Testament saints yun na nakalagak doon sa Abraham's bosom. No? Sila Moses, ando doon lahat yan, yung mga yan. So, nung babaan niya yan, matapos babaan, ipinagsama na doon sa kalangitan. Pero Bishop, meron kasing ibang aral, meron kasi ako na aral na walang ganong walang ganong senaryo pagdating sa amin. Walang ganon? O meron, may Pero may Bible. nilang bihag. May Bible. Yung tinatanong ko sa kanya eh. Oo. Kaya lang, hindi niya ako masagot. Ang sabi niya lang sa akin, yung daw mga nabuhay ulit na pakita doon sa mga banal nung babuksan ng libingan, namatay daw ulit yun. Nasabi niya. Alin? Yung, Namatay daw ulit. sino yung namatay uli? Yung mga bumang sa libingan. Yung mga nasa libingan? Oo, nagpakita pa sa akin ng mga kamag-anak, di ba? Walang ganon. Lalong wala yun. Ito maliwanag dito, Bishop eh. Sige po, anong Ito talata? dalawang paragraph. For example, while in the Old Testament so-called, we learn that both saved and unsaved went to Sheol at death. In the New Rule, we learn, bago na napag-aralan, No. that they occupied separate divisions, one a place of blessing, the other of torment. Further, we learn that the same of the present dispensation, yung present ngayon, no longer go to Hades, but depart immediately to be with Christ. Yun yung bago. Yeah. ito Yan. Nasa manual, ano? Matik. Okay. Okay, sige, papasadahan naman natin yan. Yung mga question na yan, ano? Sabi nga, before discussing this at length, however, let us examine the New Testament scriptures as to the Hades and see again that it is more than the grave. No? So, kaya meron nga kasing, kaya tingnan natin kung saan binanggit ang Hades. Minsan ang Hades referring to the grave. Minsan naman ang Hades referring to hell. Hello. Di ba? Parang Sheol din di ba? Yung pinag-usapan natin nakaraan. Sa lumang tipan naman kasi Sheol. Referring to the grave and referring to hell, ano? Okay, so dito po, pakibasa nga yung mahabang ano niyan. Pastor Jose, bumasa dyan. Ito, Bishop. The attempt to make Hades the grave. The
attempt to make Hades the Great. Alin siya dito? Itong nasa unahan lang o lahat ito? Ah, Dr. Basahin Dr. Bollinger. Bollinger, who deny the conscious state of the dead, to the Hades can mean only exactly what Sean means. And using the word only, in this connection, Dr. Bollinger left no room for the further revelation as to Hades, which the New Testament gives. Hades can mean only and exactly what Sheol means. okay. Tuloy. Hanggang dulo. As we scan, again, the New Testament references to Hades, we cannot avoid the conclusion that Dr. Bollinger limited the meaning of Hades by these strong words because he found it even more difficult to prove from the New Testament that Hades or Sheol is the grave than to prove this from the limited light of the Old Testament on the subject. He was forced to argue that Hades can mean no more than Sheol, or his full theory of the intermediate state with its denial of the conscious existence of the dead would have collapsed or win. Indeed, Dr. Bollinger went further than this to maintain this position, declaring that the Hebrew words of the Old Testament are the words of the Holy Spirit. He contended that when he comes to the New Testament, the case is entirely different. Here, the Holy Spirit takes up human words which had been used among the Greeks for centuries and had already acquired senses and meaning and usage. These words, he says, had to be purified, and many of them given a totally different sense in the New Testament scriptures. This, of course, opened the way for Dr. Bollinger to attach to the word Hades a totally different meaning from that which the Greek word ordinarily carried with it, and so to conform it to his own interpretation of Sheol, making it mean only the grave. Okay, so the attempt to make Hades or Hades, the grave. So, kaya pinag-usapan natin, nilagay ko nga pag-usapan dito, Hades as grave, Hades as hell, So, kailangan maging malinaw sa atin dito, Pagka ipinilit mo lang yan na ang Hades as grave, di ba? May mga ganun, Yung iba naman pinipilit yung Hades or Hades, hell naman. Hell lang siya. Karamihan talaga bisap yung Hades at saka yung Sheol, yung impyerno sa nila. Oh, yun nga. Karamihan. Yun nga. Isa lang ang pananaw eh. Ito yung may grupo na pag nabasa ang Hades o kaya Sheol, ang interpretation, isa lang. Impyerno. May mga grupo ng ganyan. At may mga grupo naman na ang interpretation ay yung Hades at saka, o kaya yung Sheol na yan sa Old Testament referring to the grave. So, tayo, balansyado na naman tayo. Amen. Di ba? Yun ang tamang pag-i-interpret. Di ba? Minsan, ginagamit ang salitang Sheol or yung Hades as hell, o minsan naman ay ginagamit ang Sheol or Hades as grave. No? Kaya, tignan na lang mo yan, o titignan mo na lang pagka nakakita ka ng ganyan terminology, lalo na sa King James at saka NASB, no? Kung ano ang Greek word niya, kung ano naman ang Hebrew word niya, para ma-interpret properly. Para makuha yung tama. Oo. Saka parang ang bishop Kasi nagkakalambul-rambul. yung kasing hell at saka yung grave at saka yung Sheol, nagkaroon siya ng double meaning because of para bang in literal ilalagay kayo sa katawang lupa mo, ilalagay sa Sheol. Living cemetery. Yun. Cemetery. Libingan Oo. Hindi, libingan din namang matatawag din nila yung natawag nating spiritual world. Na doon ka naman dadalhin. Hindi naman yung katawang lupa mo, yung kaluluwa mo naman. Oo. Para kaya yung libingan, dalawang klase ang ang meaning. Kaya nga, dalawa nga ang meaning. Kaya nga, isang grave, no? Pero isang terminology, pwedeng tinawag na yung Sheol, yun nga, yung Hades,
na grave. Katawan, physical na katawan na mapupunta doon. Oo. Tinawag siyang Sheol or Hades. Yung kaluluwa naman ang siya mapupunta doon. Si David Lee, sabi niya, hindi mo, Oo. ang aking kaluluwa, hindi mo iiwan sa ano. Yeah. Then, may si corruption eh. So, saan ba nabubulok yung katawan? Oo, sa libingan. Di ba? Nor will allow your Holy One undergo To see. decay. Oo. Yun sabi Corruption. na, ano. Eh, wala Eh, namang corruption doon sa Eh, ano. sinabi ni David yun, nor allow your Holy One will undergo decay. Yung una po, pwede sa kanya. Yung sinabi ron, ano, you will not abandon my soul Yung Hades. to Sheol. Yun. Yung under yun. Oo, di ba? Kaya nga, nung para sinabi sa Tagalog, hindi mo hahayaan na ang aking kaluluwa ay malagak Oh, malagak. sa impyerno. Oo. Parang gano'n, ano, pwede, no? Ganon. Sa impyerno. Tapos, pangalawa ulit. O yung kasi tinan mo ano? O sabi you will not abandon me, sabi naman no? Me to the grave. Parang ganoon ano? O yung kanyang physical na katawan hindi mo hahayaan na manatili doon sa libingan. At makakita ng kabuluhan. O tapos yung will allow your Holy One to undergo decay. So pwedeng yung unang paragraph kay David, pwede tumukoy kay David kasi Christian din siya, ano siya, di ba? Believer Man siya. of God siya eh. Na you will not abandon my soul to Sheol. Oh. Pwede. Pero yung pangalawa, na nor allow your Holy One to undergo decay. Oh. O pwede ba kay David yun? Na ang iyong banal ay hindi magdadanas ng pagkabulok. Hindi. Oo. Mambulok talaga si David. Nabulok siya eh, di ba? Na may niya ilibingan niya eh. Dinalatangan yung buto niya sa ano eh. Tama ba? Hindi. Si Marcos ba nung inilibing sa libingan ng mga bayani, buo pa ba yung katawan niya? Si Marcos. Oh, di ba? Usap-usapan na hindi yun yung body niya. Wax na lang daw. Sabi. Wax na lang yata yun eh, no? Wax lang yun. Oo. Kaya nga in-aircon, kasi kung hindi aircon, Matutulog. delikado yun. Matutulog na, no? Yun ang usap-usapan. May degree, no? Oo. Sabi nga yun, buhay ni Marcos na Kaya yun, mayroon kami kasama sa GMC na nakaburol ngayon patay. Iyan, ang tatay niya, dati right hand matanda na. Marcos. Yun ang nagsabi na buhay yung matanda. Oh, yun nga. 105 na edad ngayon. Oh. Nano rin yung Yun video ang sa Mindanao. nagsabi. Mm. Oh, ngayon, sabi sa akin, nung nabubuhay yan, sabi niya, kuya, di ba nakaburol si Susan Roses? Sabi niya, bantayan mo pag nakita mo si Rosemary. Oo. Ano ba yung yun? Rosemary Sonora. Pag nakita mo si Rosemary Sonora, iyan ang kasama ng matanda. Iyan ngayon ang kasama. Dahil anak na nila si Icon. Yung babae na sinurura. Meron nangyaring... Yung inadapt ko ng dugo. Kasi Amy. Hindi. Sinurura ko. Si Juan, si Pope. Po. Oh, si Pope, si ano. Chris po. Grace. Si Grace. Anak na yan yung Marcos. Si Sonora. Pwede, no? Dahil si ano raw, si Cruz ganon. David. Yun ang kwento nito. Nakamuro na eh. Patay na eh. Taga-BFC yan. Okay, so ito po, natin to, inaklaro natin kasi para maging malinaw yung ating interpretation, ano? Yung pala yun. O sige nga, Pastor Joel, pakibasa naman itong sumunod ng mga pangungusap. Page 31 tayo. Page 31. 31. Sabi nito, while it is true that many Greek words did undergo a process of purification and differentiation in scripture, and have thus acquired a higher or somewhat different meaning, it is certain that our Lord will not have used the Greek word for the meaning. For the meanings, Greek word for the region of the departed spirit referred to a totally different idea. Again, this would only have confused this here. There is a regular Greek word for grain, which he could have used. And if this were not so, he would have done better to coin a new word that to have used a word that would not be vain. There must have been then, and there was good ground for using the Greek
resignation from the region of departed to dealing with the intermediate states. Dr. Behringer himself has written a sizable volume of written Roman figures of speech, and rightly says that it is of vital importance to understand and use in interpreting the scripture. And where would one get the meaning of the average Greek word used in the New Testament, or even of the word uses only once? Certainly, not from the Old Testament, Dr. Behringer did not consistently apply his own theory. Here, he could not. Behringer and those who followed him in this have made the great mistake in limiting the meaning of Hades or Hades to what they have learned or who they learned about Sheol in the Old Testament. For this simple reason that the revelation as to Sheol is a progressive. In the Old Testament, Sheol is a little more than the unknown. But in the New Testament, Hades, while retaining the same basic meaning, carries with it a much fuller revelation. Our Lord Himself blows the curtain aside and gives us a glimpse of it as it was at that time. The word Hades is found only 11 times in the New Testament scriptures, and in no case, there is no proof that the grave is prepared while. On the other hand, there is definite proof in several of them, not to mention many related passages, that grave is not under consideration. Okay, so Hades na pinag-usapan natin, ano? As grave. Yan po yung ano. Kaya ayon sa ating mga pag-aaral, yun nga, nakikita natin na ang Hades na ginamit bilang bilang libingan, no? May account din sa Bible, ano? At meron ding sunod yung Hades naman na ginamit, no? Nag-count o kinote ang Hades, pero hindi siya libingan. Hades, not the grave. No? O ba, yun nga, ibig sabihin, kung hindi libingan, yung Hades na tinutukoy naman, ito ay hell, impyerno naman. No? O, inulit ko, no? Pagka Hades na grave, katawan lupa na pupunta doon. Physical body. Yung Hades naman na hell, ang napupunta naman doon yung kaluluwa. O, sige, let us now proceed to examine yung 11 text na ito or occurrences na ito ng may salitang Hades. Matthew 11:23, Luke 10:15. Yan yung iisang account, ano? Ano ang sabi roon? Pastor Nards? At ikaw, Capernaum, magpakataas ka, baga hanggang sa langit. Ibababa ka hanggang sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma sana ginawa ang mga makapangyarihang gawang sa iyo'y ginawa, ay nananatili sana siyang hanggang sa araw na ito. Oh, kita mo, no? Sino yung kanyang, ano, kumbaga sa ano, nire-review, may review kan dyan, ano? Ang nire-review, yung Capernaum. Diba? Sa 11:23. So, and you, Capernaum, sabi ng 23, no? Will not be exalted to heaven. Will you? You will descend to Hades or Hades. For if the miracles had occurred in Sodom which occurred in you, it would have remained to this day. Para mo sinabi, ikaw Capernaum, o kayo mga taga Capernaum, parang ganun. Ang mga tao ba sa Capernaum? Ano ba dadalhin sa sa Hades? Yung lugar na Capernaum? O yung yung tao. mga tao sa Capernaum? Tao sa Capernaum. Di ba? Kasi ito yung ang diyan, ito yung from verse 7, nakita natin diyan ang kasunod ng mga talata. Ito, verse 20, no? Sabi nga, tuloy ko lang, then he began to denounce the cities in which most of his miracles were done.
because they did not repent. Ang daming miracles na pinadala, no? Pinakita. Na ginawa ang ating Panginoon, pero walang repentant heart. Parang wala lang. No? Binabaliwala ng mga tao. Kaya sabi na ng 21, woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles that occurred in Tyre and Sidon, which occurred in you, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. Oh. Kung sa inyo ginawa ang mga mirakulo na ito, mga kababalaghan na ito, matagal na silang nagsisi, nagdamit na ng sako, nagbuhos na ng ash. Yung mga alikabok. Pero sabi ng verse 22, nevertheless, I say to you, it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the day of judgment than for you. Oh. Tapos yung verse 23, and you, Capernaum, will not be exalted to heaven. Will you? Ang yabang nyo. Parang ganun sabi, nagmamalaki kayo. Sabi, ang taas ng tingin ninyo sa sarili ninyo. Para na kayong walang kamatayan. Parang ganun. Yan ang ng Panginoon sa kanila. Will descended to Hades. O kayong mga mapagmataas. What happened to them? You will descended to Hades. Di ba? For if the miracles had occurred in Sodom, which occurred in you, it would have remained to this day. When the author, si Matthew, using the word Hades, it will not pertaining to grave. Dito Bishop, mas malinaw dito sa ano. Sa English version, hell lang ginamit eh. Yun For nga, di ba? indictment, for, sabi dito, shall be brought down to hell. Yeah, hell. Talagang, Lang ginamit. yung Hades, ibig sabihin hell. Di ba? Kasi meron, Impyerno siya. comparative to eh. Heaven and hell kasi. Heaven and hell, oo. Yun. Kaya kaya nga balansyado, di ba? Kaya nga sabi, did our Lord here repair to streets and buildings of Capernaum? Ayan, tanong ko na kanina, di ba? Repairing ba ito sa city of Capernaum? Or siyudad ng Capernaum? Or barangay? O mga tao. No. Di ba? No. Ang naninilakan sa For while they might be and have been demolished, they would hardly be buried in a grave. Di ba? Much less be consigned to a place of torment. Whatever happened to the physical city could be only symbolic. It was a people of Capernaum, Mga tao. not the city. people of It was the people of Chorazin and the people of Bethsaida who refused to repent and whom our Lord upbraided. Amen? Diba? Parang yung napuno yung Panginoon sa kanila. Galit na yung Panginoon. Yung Diyos ng pag-ibig. Napuno. Diba? Ini-ignore nila, binabaliwala nila. Samantalang yung Milibi, isang salita lang ni Jonah, nagsisi agad. Kaya judgment yung binanggit ni Christ diyan, di ba? Oo. So, Ang sindi. yun nga eh. Parang yung Diyos ng pag-ibig, ginalit nila. Amen? So, his destruction or declaration as to Chorazin and Bethsaida, if the mighty works which were done in you have been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago. Kung sa Tiro ginawa ito, nangyari itong kababalaghan na ito, no? Tsaka sa Sidon, matagal na nag-repent yung mga tao na yan. Kayo, Santa Makmak na miracles, ano? Walang pagsisisi. Kaya nga sabi, did our Lord then mean that the people of Capernaum would die and be buried? No. Tama ba? Hindi regarding sa grave, ano? Hardly. For this would also be so of his most faithful followers. Clearly, our Lord was not referring to the grave here. Amen? It was a sentence of doom
he pronounced upon Capernaum and her unrepentant neighbors. He referred to the anguish they would suffer in Hades, which for the lost is but a preliminary to the lake of fire. Thus he declared, it shall be more tolerable for the land of Sodom as the extreme opposite of heaven, exalted unto heaven, brought down to Hades. Amen. Opposite yung nagmamalaki, nagmamataas, lalaglag, ibabagsak sa Hades. Yan po yung isa sa account, 11:21 ng Matthew, Capernaum, Corazin, Bethsaida. How about Matthew 16:18? Nasa nga? Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Grave ba yan? Ano to eh? Isa tayo pala na iglesia. Ang ano kasi ito, Bishop, parang kamatayan ibig sabihin dito eh. Sa Hades dito, yung death ibig sabihin eh. Death. Gates of Hades. Sabi rin, I also, 16:18, di ba, ng Matthew? I also say to you that you are Peter, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, I will build my church. And the gates of Hades will not overpower it. Is it, Hindi Is it referring to literal hell? Ang ginamit naman dito, hell. Hell pa rin. Version, no? Then Hell. I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against Yun. it. Hell pa rin. Hell ang ginamit. Hindi yung grave, Sa King James Version to Oo. Kasi iba kasing salin, Hades ang ginamit. Yung pintuan ng impyerno. Sinabi, gate of hell ay hindi mananaig, no? At itong gate of hell, ibig sabihin dito, yung libingan. Yun ang gate of hell eh. Yung libingan. Libingan. Yun ang gate of hell. Ibig sabihin, hindi siya mamamatay. Hindi, ibig Si sabihin. Peter lang kausap. Ibig sabihin. Kung hindi ka mapupunta sa libingan, tingnan natin, sige. Hindi siya ang church ng Panginoon. Hindi, si Christ, si Peter ang kausap. Sabi roon, and the gates of hell will not overpower it. Hindi mananaig. Kanino? Pintuan ng Hindi kay Peter. Kanino hindi mananaig? Sa mga Kristiyano. Sa mga sa church. Sa church mismo. The gates of hell will not overpower it. Ibig sabihin, ano yan? Grave? It is not referring to grave. Kasi, kung sasabihin, yung gate of grave will not overpower it, kahit Christian ka, mamamatay ka eh. Punta ka ng tala eh. Punta ka ng sementeryo eh. Grave yun, di ba? Hindi grave. Hell yan. Literal na hell. Impyerno yan. If you are a Christian, hindi mag-overpower sa iyo ang impyerno. Hindi ka mapunta ng impyerno. Tama ba? Kasi may power ka eh. Oo. Bibigyan ka ng katawang Yes. papunta sa If you are a Christian, Kung Kristiyano hindi mag-overpower sa iyo ang impyerno. Hindi ka mapupunta ng Kaya nga tinayo ang iglesia eh. Bumuba ang Panginoon eh. Tinayo ang iglesia para hindi Yes. manaig ang impyerno sa mga miyembro ng iglesia ng Panginoon. Hindi yung tunay na iglesia, yung tunay na mananampalataya ng ating Yung Panginoon. tinayo ng Panginoon sa Oo. Jerusalem, hindi sa Pilipinas. Kapangyarihan ng kamatayan talaga yun. Sinasabi ko sa inyo, ikaw si Pedro, at itatayo ko sa ibabaw ng bagong ito, ang aking church, at di magkatagumpay laban sa kanyang kapangyarihan ng kamatayan. Oo. Pinoy version. Sino yung Kasi ano? impyerno kasi dito eh. Sa iba kasi, pag ibang salin, yung pag sinabi mong Sheol or Hades, isipin nila yung ano. Yun nga, kaya nga yung kaisipan na mali, dapat itama. Tama. Merong grave na ini-interpret nila like this. Grave ito. Hindi mo rin kasi- Gates of hell, grave. Hindi eh. Impyerno totoo yan. Yung hell yan. Kulang lang sila Gates sa of information hell. sa pag-aaral. Kulang ng, Oo. oo. Kasi dito hell ang ginamit, kaya sila. Oo. Kasi nabasa The gates of hell. Hell na yun. Oo. Hell kagad yun eh. Ginagamit ng mga pare nila dito eh. Para Yan. gumaan eh. Yung intermediate state. Para gumaan. Pero ano, impyerno pala talaga. Pero, take note ha, yun lang,
alang-alang lang sa mga ibang pananampalataya, sabi nga rito, merong declaration si Peter referring to our Lord Jesus Christ. Sa verse 16, ang sabi po ni Peter, ito yung sagot niya, no? Simon Peter answered, "You are the Christ. You are the Messiah. You are the Son of the living God." Oh. Declaration. Hindi ka anak ng tao lang. Di ba? Ang mga tunay Hindi na ka tao. iglesia. Parang yan. Di ba? Hindi. Ayun, para sinasabi niya, hindi ka Tao lang tao lang. Sa direct salita, hindi ka Anak ka tao. ng Diyos. Oo. Oo, yung maliwanag. Hindi ka tao. Yun yung May, sabihin niya. meron proper declaration ang pwedeng umangkin ng Church of Christ. You are the Son of God. Pag sabi Diba? Son of God ka, Meron kang hindi ka statement tao. of faith that Christ is the Son of the living God. Tama. Basta sinabing Son of God, hindi yan tao. Oo, hindi lang. Sa kanila, sa kanila tayo tao. Yun nga eh. Mali. Kaya parang Diba? sinabi- Sinabi ba dyan, ano? You are the Son of Man? Hindi oh. Pero naniniwala tayo na siya naging tao talaga. Tinawag siya, may taguri siya Son of Man eh. Pero in connection for this account, Oh. di ba? Maliwanag. Ang meron lang pong karapatan, no? Gumamit ng tinatawag na Church of Christ, di ba? Ang born again din. You have a declaration and the statement of faith that Christ is the Messiah, that Christ is the Son of the living God. If you are not declaring that Christ is the Son of the living God, you are not the true Church of Christ. Amen. Klaro, di ba eh? Yan ang ano yan, upon this rock eh, I will build my church. So, sabi nga eh, what proof is there that our Lord referred to the grave here? We can see how the grave might be said to prevail against individuals. Oh, so pwede ba yon? Kung yan ay grave, ibig sabihin, yung grave, di ba? May, sabi nga eh, said to prevail against individual. Eh lahat. Lahat. Paano yan? And the gates of hell eh. Sabi ron eh. Shall not prevail. Iglesia talaga din po. Oo. Church. Okay, so in the nature of the case, the grave could never prevail over that. Further, if the gates here could refer merely to the jaws of the grave, so to speak, the grave theory might be considered, but the gates of ancient cities were the seats of law and government, hence represented the civil power of the city. Stated in Deuteronomy chapter 22-24, Jeremiah 36:10, Proverbs 1:21. So furthermore, in Matthew 16:18, the gates are seen in an active role. As the place of spirits. No, hindi, di ba? Rather than the place of the dead bodies. It is not the place of the dead bodies. No? Yung sinabing gates of hell, whose influences and power would not be permitted to overthrow Christ's church. Amen. Kaya, we are also blessed, ano? If you are belong to the true church, no? Hindi mag-overpower yung gates of hell sa iyo. Eh? Pero pag hindi ka totoong member ng true church, mag-overpower ang gates of Hades o gates of hell. Nilingan lang natin. Lalamunin ka dyan. Di ba? Nilingan lang natin po na yung church. Ang akala ko sa church yung building na kaya No, it is not about ano eh. kaya kailangan na pumasok ka sa Ayun kanila. na eh. No. Literal Si na. Kristo papasukin mo sa'yo. Ayan. Kaya nga, ang tanong, okay, meron kayong church. Ang tanong, yung bang mga miyembro ninyo ay nagdedeklara that Jesus Christ is the Son of the living God? If your member, o kayo mga leaders, you're not declaring that Christ is the Son of the living God, ay, Malungkot kayo. Sorry. Binabasa lang nila na yung 16:18, Son of the living God. 16:18 lang, pero yung 16:16, Pero pag nag-declare sila, tao si Kristo. Declaration eh. Yun lang. Iba yung binabasa mo sa declaration. iba yung kanilang kakamitin talata. Kaya, mahirap pagka hindi ka nag-interpret properly.
Okay, another text. 1623. Pumasok na kasi ano. Yung rich man ni Lazarus yan. Oo, di ba? Oo. 1623. Ng Lucas. 1623. Revelation 15. In-inhale. Sabi dito. He lift up his eyes, being in torments. And seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazarus ay nasa kanyang sinapupunan. Ano yung grade na naman? Or ano? Ito yung At sa Hades ng pagdurusa. And in Hades, ibig sabihin, ano? He lift up his eyes. Tumingala siya. Di ba? Nasa baba yung Hades. Si, ano naman, si Abraham naman, si Lazarus, nasa upper level, ano? Tumingala eh. Tapos ano na siya? Being in torments, nahihirapan, pinahihirapan. And seeth Abraham afar off and Lazarus in his bosom. So, sabi nga we will deal with this passage later under a separate heading, but we point out here that to make Hades in this account mean nothing more than the grave. Yung, another Hades na ginamit, di ba? Hindi siya grave. O pwede ba yun na nang nasa grave siya, tumingala siya? Tsaka wala namang mainit sa grave eh. Nasa hell siya, hell. Impyerno. Kung grave ba nang gagamitin dito, natutuko yung hell. Kung grave ang gagamitin. Kung sa translation, Kung sa tingin ba, yung Hades, Yung Hades. itatranslate Hades sa ang grave. ginamit. ang ano niya, ang ibig sabihin, hell. Kung dito sa verse na to, pero lalabas pa rin siya nun. Kasi ang termino, Hades. Hades. Hades dito eh. Diba? Using the word Hades. So, sometimes referring to hell and sometimes referring to the grave. But here in this account, Luke 16:23, Matthew 16:18, yung kanina kay Capernaum, kay Corazin, di ba? Ang ginamit diyan, literal hell talaga. Okay? Hindi siya nabimay po. Oo. Sabi nga in this account mean nothing more than the grave, and to make this passage conform to the theory that there is no conscious existence between death and the resurrection is to do violence to the plainest scripture by twisting and distorting it to make it support the doctrines of men. Diba? So, yung bang ang unconscious ba ang tao? May consciousness eh. Di ba? Meron. Yung katawan na nasa libingan, unconscious. Di ba? Pero yung kaluluwa nasa libingan, yun naman ang dinala sa Hades ng pagdurusa. May consciousness, mayroong 5 senses. Baka nga 6 senses pa yan eh. No. Kaya wag iisipin ng mga tao na nagpakamatay ka, tapos na yung paghihirap mo. Di ba yung iba, no? Pagka mabigat yung mga problema, tapusin ko na lang ang problema, paghihirap mo. Karamihan, sabihin lang, ay, ayos na, patay na siya. Yun, no? Tapos na yung paghihirap. Pero meron palang dapat Yung pala, part 2. Part 2. Ano nga, Bishop eh. May ano eh. No, May tuldok na ano eh. Tuldok ba natin continuous? Oo, di nila alam eh. May part Oo. pala. Tapos sasabihin pala, rest in peace. Akala Di ba? lang nila yun. Di ba? Meron pa mga rest in peace eh. Rest in peace, ha? Kasi yung iba nga, tama yung terminology na sabi ni ba, lalo na kung may sakit, talaga na bedridden ka, nahirapan ka for so many years, tapos namatay na. Sasabihin nila na tapos na yung paghihirap. Pero take note kung unbeliever yung namatay, hindi po matatapos ang paghihirap mga kapatid. Pag wala ka kay Kristo na namatay ka, lalo na mayroong another level of di ba? O paghihirap or tribulation na yan, o di ba? Yung mga pagdurusa na yan. Kaya kung gusto niyo talaga matapos ang paghihirap,
kahit may sakit ka dyan, buhay ka, no? Tanggapin mo na ang Panginoon. Ilalanin mo ang Panginoon Jesucristo as personal Lord and Savior ng buhay mo. Upang sa ganon, mamatay ka man, tapos talaga yung paghihirap. Rest in peace talaga. Tumanggap ka eh. No? Kasi nakay Christ ka, no, mamatay ka eh. Meron nangyari sa akin, bisa, umuwi ko sa Bicol. Mm. May pinsan akong may sakit, cancer, dying. Oo. Di, ngayon, bumalik na kasi Maynila. Pagdating ko rito sa mga siguro mga 50 kilometers, pag traffic matindi, hindi kami magkagalaw ng misis. Kung ano bang ibig sabihin? Parang sabi sa akin, bumalik ka. Bumalik ako sa Bicol. Mayroong pinagagawa ang Panginoon. Yun pala yung dying na pinsan ko. Mamamatay na pala. Oo. Binalikan ko. Binabtismo ko. Masiran. Oo. Dahil masama ang lagay. Tapos mabautismo ang kinabukasan naman tayo. Oo. Ibig sabihin, Si Lord na bahala doon. At least naganap mo yung tungkulin mo. Pinatanggap mo siya na bautismuhan. grabe oh. So, Ay, ligtas yun. yun ang mahirap kasi na abutan ng kamatayan na wala ka kay Oo, Kristo. hindi mo kailangan. Merong, Kaya marami namamatay na nag-struggle eh. tapos may third level pa ng paghihirap. Oo, ayaw. May another level pa ng paghihirap. Mayroon. Lake of fire. At hirap ka na dito, una. Pangalawa, Physical, nahirapan na. Iyakan mo. Oh. Sa Hades ng pagdurusa. Pagdurusa nga, Hades eh. Tapos pag pinangaralan mo, ayaw. Tapos waiting for the lake of fire. Oh, hindi, naku, talagang... Sisipon ako sa patay mamaya. So, meron pa naman ito. Oh, Meron pa kita mo, naman. na? Tama. Tatlong paghihirap. Paghihirap sa lupa, paghihirap sa impyerno, paghihirap sa labang apoy. May impyerno na, meron pang matinding impyerno. Mga taga dito. Grabe. Ganun na lang ito. Ganun na lang. Talaga nalinaw talaga ito. So, yan eh. Sabi nga, should any of our readers be enamored of this theory, we beg of you, put your preconceived notions aside and read Luke 16:19 to 31 again, as it is in any translation of the New Testament. There will doubtless be some things in the narrative that you will not understand. But one fact will stand out about all, that of the consciousness of both the saved and unsaved, between death and resurrection. And remember, this is one passage that gives us the fullest information as to Hades. Oh. So, meaning to say, unbeliever ka man o believer ka man, opo, totoo, mapag namatay, unconscious na yung katawan. But in reality, yung pong kaluluwa, yun po ang merong consciousness. May pakiramdam, sense of seeing, di ba? Sense of feeling, nandiyan lahat eh, no? So, sense of taste, nariyan po. Kaya, ayun, pag-usapan natin sa susunod, yung ano. And remember, this is one passage that give us the fullest information as to Hades. Okay? So, pakibasa nga po. Oh, Pastor Nards, yung pong mga paragraph na yan. It has always amazed. Page 33. It has always amazed us that to bolster up his views as to the intermediate state, Dr. Bollinger should propose another punctuation for this passage in Sheol and Hades, page 20, which is so manifestly incorrect, connecting the opening words of verse 23 with the closing words of verse 22. Dr. Bollinger opening words of verse 23 with the closing words, propose this reading, but the rich man also dies and was buried also in Hades. Proposed. Page 21, had it not been that this passage in Luke refutes his denial of conscious existence in the intermediate state, an alternate punctuation would probably never have occurred to him. Tuloy po. Sige po, tuloy niyo Their po sa inyo. determination
to uphold their theories that Hades is merely the grave and that the dead are dead. Annihilationists and universalists have done the greatest violence of all to this passage. And it is difficult for this writer to see how they can be sincerely satisfied with their own explanations of it. In Acts 2:27 and 31, we have the next two occurrences of the word Hades. In the former, Peter quotes from Psalm 16, "Thou wilt not leave my soul in Hades, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption." In the latter, he declares that David speaks of the resurrection of Christ, that his soul was not left in Hades, neither his flesh did see corruption. Dr. Bollinger took these passages as clear proof that Hades is no more than the grave, the place where corruption is seen. Sheol in Hades, page 24. But since, according to Dr. Bollinger, it is the spirit in the body that makes the soul, since according to him, man, while alive, is a soul, but does not have a soul, where was there any soul to be left in Hades when Christ died? To uphold his theory that Hades is simply the grave, Dr. Bollinger actually had no call the body which alone was in the grave, the soul. But leaving Christ's soul in Hades would not have been the same as allowing him to see corruption. Clearly, the word neither in Acts 2:27 is meant to distinguish the soul from the body, in Hades from the grave. Indeed, Peter, filled with the Spirit, interprets this to mean that his soul was not left in Hades, neither his flesh did see corruption, in verse 31. Okay. Tapos na? Grabe pagkabalik yung mga Sablay ko siya. Sablay mo ulit na. In your own words, Pastor Joel, paki-explain nga yan. Ito man, no, sa taas po, Wala sa kuwan. 33. It has, Wala, buo. Yung ano, in your own words lang. sa only word sige. It has only ito yan, kami po ay namamangha Miss. Miss. Poster. sa kanyang pananaw, sa intermediate na estado kung si Dr. Bollinger, na should propose, na pinropose ng minungkahin niya na yung ibang function sa ganitong sa itong passage na to, na yung Sheol at saka yung Hades na nagmamanifested na incorrect raw to, na in connection raw sa pagkabukas ng words ng verse 23. With the closing word of verse 22, sabi niya, Dr. Bollinger daw, pinopos minungkahin niya na yung na itong kasulatan nito, yung Hades, na yung mayaman na namatay at naibig ay nasa Hades raw. Yun yung kanyang paniniwala. At it not being that this passage is denial. So, nire-repeat daw ng passage nito yung kanyang denial of conscious existence. Kasi para kay Dr. Bollinger ay tawag yan ay wala nang consciousness ang namatay. So, nire-repeat ko ng verse sa pag pinag-usapan natin intermediate state o yung intermediate na estado, na alternatibong function raw would probably never have occurred to him. Sa kanyang determinasyon, na i-upload yung theories nito, na yung Hades ay grave o libingan. At yung ang para sa kanya, kamatayan ay kamatayan din talaga. So ito rin, kasama rin yung mga annihilationists at saka yung mga universalists na ito ay have done the greatest violence. So, nag-ano sila ng matindi o dakilang
Violet. Oo. Violation. O violation nila sa passage na to. At napakahirap sa writer raw na makita how na they can sincerely satisfied with their own expectation. Hindi sila kumbinsido sa mga Oo, paliwanag. Sa paliwanag. Pagdating naman sa gawa, tsaka kabanata 2, ang kalatay 27 at 31, makikita natin dito sa susunod na salita na yung Hades in the former Peter quotes, that's yung Psalms 16 raw, to will not leave my soul in Hades. Hindi iwanan. Hindi iwanan. Kahit na yung suffer tayo ng Holy One to see corruption, hindi raw makakorrupt yung katawan. At sa kahulihan, ito nga si David, binigyan niya na tinutukoy niya dito yung pagkabuhay muli ng Kristo. Na yung kanyang kaluluwa ay hindi maiiwan sa Hades. Amen. Kahit yung kanyang katawan ay hindi makakaranas ng korupsyon o pagkasira. Tapos ito si Dr. Bullinger, kinuha niya yung mga talata o yung passages para i-prove, ipaliwanag na yung Hades ay tumutukoy dito sa grave o sa libingan. Okay, the place where corruption is seen. So dito makikita na yung yung lugar ng corruption ng pagkabulok, Sheol and Hades. But since according to Bollinger, sabi dito, yung spirito at yung katawan na that makes the soul, since according to him man, while alive sa soul. So parang lumalabas dito na yung katawan ay patay. Oo, pero yung katawan nila patay. Pero kaluluwa ay walang kaluluwa. It's a soul, but does not have a soul. Where was there any soul? Okay. Na tawag dito, maiiwan sa Hades. Namatay si Kristo. What told his story, o pangawakan niya yung kanyang teorya na yung Hades ay tumutukoy o simple tumutukoy sa libingan. So itong si Dr. Bullinger I actually had to call the body which alone was in the grave, the soul. So ito yung paliwanag. Okay. Ang So, lalim ng ano. Hindi ka pa rin paniwala. Ano ba yung man has a soul o man is a soul? Pareho eh. Parehas mo. Kasi tapos nang likain ng Panginoon mula sa labog, tinawag na man is... Paano mo explain yan? How can we explain yung man has a soul? Sa akin, kasi Sige. ang tao ay composed ng Body soul. tatlong bahagi, yung katawan, yung kaluluwa, yung spirito. Yung nilikha ng Diyos yung tao, siyempre, unang niya dito, yung katawan niya, o yung pinaka-tempong pinananahanan, gumawa mo na siya ng bahay. So, ito yung physical na katawan. Tapos, nang hiningahan niya, nandoon yung buhay. Ang buhay. Hininga ng buhay. So, kumbaga, tatlong bahagi ito, yung katawan, kaluluwa, tsaka spirito. Espiritu. So, yun yung Yun ang ibig sabihin, man has a soul. pero, Ay, pag sinabing man is a soul, is it biblical? Man is a soul? Oo, yun ang pinaka-biblical. Pero pag sinabi, Ano kaibahan ng dalawang terminology? What are the difference between these two terminology? Man has a soul and man is a soul. kasi pinaka-inner natin talaga yung kaluluwa. Ito kasi katawan natin, lang ito, dito panlupa. Pero yung tayo talaga, yung soul tayo talaga. Yung aking... How can we differentiate yung dalawang term na ito? Man has a soul, man is a soul. Nung matapos kasing likhay ng Diyos, yung galing sa ubok ng lupa at hiningahan ng kanyang buhay, tinawag siya sa in general na man is become a living soul. Okay. Pagkatapos, kung tatawagin ng tao, mayroon din siyang soul talaga.
Kasi nabubuhay siya dahil may soul siya. May soul. Kaso kung ang soul mo ay hindi nakakilala sa Diyos, patay ka, soul ka. Patay na. Okay. Sabi na naglalaro sa James 2:26, the body without spirit is dead. Spirit naman yun. Oo. Spirit. Kasi hindi pa siya tumanggap sa Panginoon. Di patay pa siya. Kahit may kaluluwa siya, patay pa rin siya sa harapan ng Diyos. Wala siyang spirito rin. Walang spirito. Sa ano kasi, sa in the beginning, titingnan natin, yung tao na dating katawan lupa lang, wala pa siyang buhay. So, wala pa lang siya. Oo, wala. Pero nagkaroon ng buhay, nabigyan niya, tinawag siyang living soul. Living soul. Living soul. Sa panahon na yon. Sa Panginoon. Pero na magkasala sila, Patay na. yung living soul na sinasabi na yon, actually, yun pa rin yun. Oo. Living soul pa rin sila. Kaya nahiwalay sa Panginoon. So, ngayon, nung mahiwalay sila sa Panginoon, ang Biblia, tinawag, ang bawat tao, tinawag na soul din. Good evening po. Kaluluwa. Kanan. Oo. Tinawag din siyang kaluluwa. Yun yung general. So, ang pagkakaiba ng man is a soul at saka man have a soul, isabihin na nagkaroon ng dalawang kalagayan ng tao ngayon. Oo. Mm. Tama. Isabihin, noon kasi isa lang siya, living soul lang siya kasi hindi pa siya nagkakasala eh. Nung magkasala siya, nagkaroon niya siya ng dalawang katawagan. Okay. Pwedeng tawagin siyang patay na kaluluwa. Tapos itong patay na kaluluwa ito, tinawag pa rin siyang kaluluwa pa rin. General things kaluluwa. Sa panahon natin ngayon. Pero siya pa rin yun. Doon lumalabas yung tinatawag na meron tayong inner man. Dito na lumabas yung tawag na inner man. Na tinatawag din siyang kaluluwa. Diwa or buhay. Consciousness, din siyang kaluluwa. So, yun lang pagkakaiba ng bishop. Pero the same siya. The same lang. Titingnan natin. Same lang. The same lang. Okay. Kaya lang iba kasi siyempre, masyado kasi naguguluhan masyado sila eh. Pero ito, isa lang talaga. Pag sinabing living soul, or sinasabi natin ang tao ay isang kaluluwa, at buhay na kaluluwa, o siya isang kaluluwa, the same lang siya. Tulad nung sinabi ng Romans 8:9, if any man have not the Spirit of Christ, he's none of his. Yun yung patay na kaluluwa, pero kaluluwa siya. Kaya lang kasi, ang mundo, nagkaroon sila ng term ng Roman Catholic, nagkaroon sila ng terms na kaluluwa. May kaluluwa dyan. Sabihin, yung patay, nakikita yung kaluluwa. Oo. Pero ito sila, masaling kaluluwa, tao. Tao pa rin siya ng kaluluwa eh. May nilalang dyan, that's kaluluwa. Ganun yun eh. Kaya lang, So, ginagamit din kasi ng kaluluwa kasi sa mga namatay na. Parang spirit ang labas. Palabas yung spirit. Oh, tingnan natin talata. Genesis, Ecclesiastes 3:19. Yung testament ng palayawan. Ecclesiastes 3:19. For that which befalleth the sons of men, befalleth death. Even one thing befalleth them, 3:19. as the one dieth, so dieth the other ye, they have all one breath, so that a man had no preeminence above a beast, for all is vanity. Tagalog, Sige. sapagkat ang nangyayari Nangyayari. sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop. Mahayop. Sa magkatuwid bagay, isang bagay ang nangyayari sa kanila. Kung paano namamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao. Oo, silang lahat ay may isang hininga. At ang tao ay wala ng karangalan higit sa hayop, sapagkat lahat ay walang kabuuan. Wala pala Oo. kabuuan ng buhay ng tao. Ibig sabihin, ang tao may kaluluwa. Ay, Ang hayop may kaluluwa rin. Wala. walang sabi ito. Yan. Ha? Buhay meron, pero walang kaluluwa. Sa 3:21 yan. 3:21. Ang sabi roon, Sabi dito sa 21, Who knows sino the- oh, yan. nakakaalam ng diwa ng tao kung napailang lam at ng diwa ng hayop kung napaibaba sa lupa. mm. So, hindi kaluluwa ang ginamit. O hindi. O the dust and all turn to the Yes. dust again. Sa Genesis 2:7, di ba? Sabi roon, balikan natin 2:7 ng Genesis. 2:7, Genesis. Sabi rito, in the Lord God formed man of the dust of the ground, Mm. and breathed into his nostrils the breath of life,
And man became a living soul. Oh, became a living soul. Became a living soul. Naging buhay na kaluluwa. Buhay na kaluluwa. Kaluluwang buhay. Kaluluwang buhay. No. O, ano ibig sabihin? Ano translation? Taong buhay. Ganun ba yun? Taong buhay. Kaluluwang Para buhay. naging taong buhay. Sa kung diretso natin, taong buhay. Taong buhay talaga ang ibig sabihin. Naging buhay na tao. Parang Buhay ganon. na tao. Nung hingahan. Hingahan. Nung ano. Ang tao sa alabok ng lupa. At Okay. hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong. Nang hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. May buhay. Naging kaluluwang Yung King James Version ng 321 ng Ecclesiastes. King James Version. may 321 po. 321 ng Ecclesiastes. Who knoweth the spirit of man, that goeth upward in the spirit of the beast, 321. that goeth downward to the earth. Sinong nakakaalam ng diwa ng tao kung napailang lang Mm. at ng diwa ng hayop kung napaibaba sa lupa? Sa English po. Sa English, who knoweth the spirit of man that goeth upward Mm. in the spirit of beast that goeth downward to the earth? To the spirit of the beast will go it downward to the earth. Who will know, di ba? Bumba sa lupa. So, merong pagbanggit na naman ng tinatawag na spirit Spirit of man, spirit of the beast. of beast. Di ba? So, ano yan? Isang bahagi. Kasi kung tinignan natin yung 3 parts of man, ano? Kanina, ang tanong ko, balikan ko yung tanong, man has a soul o man is a soul? Kung yung terminology man has a soul, ang isang tao, buong tao, meron siyang isang bahagi, merong kaluluwa. Kaluluwa. Di ba? May kaluluwa. Yung terminology naman na man is a soul. Isa siyang kaluluwa. Parang hindi nila lang, Ano ba? Oo. hindi nila lang tawag ko, hindi sa Oo. soul. Ah, Sa mga spirit, Di ba? spiritual na Tapos meron daw spirit ang hayop. Ecclesiastes 3:21. Di ba? 321. May espiritu ang hayop. Sinong nakakaalam ng diwa ng tao kung Sa English version, napailang sabi ron. ang diwa ng hayop o yun? may diwa. May diwa eh. Meron diwa. Oh, may sa English espiritu eh. Oo. Spirit of Who the knoweth beast. the spirit of man that goeth upward, Oh, and the spirit of the beast. that goeth down. May spirit. Spirit ang hayop. Spirit ng hayop. No, di na. Kaluluwa siguro wala. Ang kaluluwa wala yung hayop. Hindi. Ang ano kasi, ang spirit kasi, ibig sabihin niya buhay din. Buhay. Buhay din kasi spirit ng spirit. Galing sa Diyos. Ito pag hindi ka, pag hindi mo, ano yung pag-interpret, di ba? Pero wala siyang kaluluwa. Yung hayop walang kaluluwa, bisa. Hmm. Espiritu mayroon. Kaya kasi buhay siya. eh. Buhay. Merong espiritu. May Spirit. espiritu. Oo. Kaya Ang spirit kasi means buhay. Yung maliwanag na Oh. yun. Yung ginamit sa 2:7 ng Genesis. No? Na hiningahan ng Na, buhay. na yun nga, and the Spirit of God, di ba, was ano, Breath. To his the breath, nostril. the breath, And Buhay man kasi became yun. a living soul. and became a living soul. Pag sinabi ng Holy Spirit, banal na. So, ibig sabihin, Bishop, nung nilikha ang hayop, automatic, hindi na hiningahan. Automatic nagkaroon ng buhay. Buhay. May buhay na, walang May buhay hinga-hinga. na. Hindi na hiningahan. Hiningahan. Pero May spirit na agad. May spirit na eh. Agad. Walang hiningahan. Walang kwento na hiningahan, di ba? Wala eh. Tao lang ang hiningahan. Mm. Kaya kung may magtatanong, may kaluluwa ang hayop, wala eh. Espiritu mayroon. Spirit buhay meron. Buhay, Hindi. buhay. Oo. Sabi nagkaroon ng ano eh. Pero, oo. Parang ano, tama yun eh, yung tao, merong hiningahan, naging buhay na kaluluwa. No? Ang hayop, meron din siyang, yung spirit, that's not referring to, no, ano, meron, para baga kung sabi mo, walang kaluluwa, di, dalawang bahagi. Oo. May katawan at saka may espiritu. Espiritu. Yung espiritu, it is not referring to other parts of the
ng katawan ng hayop. It is referring to life itself na binigay Ng Diyos o sa hayop. pinagkaloob ng Diyos sa hayop. Buhay pa rin. Buhay. Buhay pa rin. No? Walang araw kaibahan eh. Sabi ko eh. No, di ba Parehas buhay? lang. Oo. Pareho may buhay. Pareho may buhay. Ang tao may At yung buhay buhay. nila- at yung Ang buhay hayop nila- may buhay na pahiram ng Diyos. Oo. Pero hindi alam kung saan na siya patutungo. Alam mo, mamamatay sa physical, patay. Pero wala nang issue about heaven or hell. Hayop pa, hayop. Yun ang tatama doon yung mga annihilation. Dahil pag namatay yung hayop, wala na eh. Oo, doon sa hayop. Sa hayop. hindi Pero sa tao, merong intermediate state. Totoong intermediate state. Ang titukil lang kasi sa verse 19, parehong mamamatay. Pareho mamamatay. Parehong pumunta sa alabo. Mhm. Oh, yun yung sabihin, pag yung Oo. buhay, pareho naman mamamatay. Oo. Yun ang- So, wala nang idea kung saan mapupunta. So, Kung, wala na. kung may kaluluwa yan o wala Wala yan. na, O, wala ano na. yan, Yun basta. tulad sa kakaan, mamamatay sila parehas. Oo. Tayo at saka ano. Pero sa tao, meron pang Bago pag- another level. Meron pa. Di ba? So, ayan. Kasi special kang nilikha na Diyos eh. Kaya kailangan mayroon kang pananagutan. Yan pagka, kita nyo, no? Ginagamitan ng ano, ng English word, spirit, no? Ang hayop pala may spirit. Pag hindi mo alam ang ibig sabihin ng spirit doon, Yan. di ba? Kaya ano eh, may nagdebate dyan eh. Mm-mm. Anong nangyari? Pareho silang hindi nakakaalam doon sa ano. Yung isa, ang hayop may espiritu, ang tao may espiritu, parehas lang. Oo. Nagdebate ng parehas. Eh, parang hindi nakakaintindi. Hindi nagkakaintindihan talaga. Debate na, debate. Ah, parang bersikulo lahat. Merong bersikulo, pero Oo. hindi naintindihan. Pero hindi alam. Pinagsampok nila, sumabog. Sabog talaga yun. Proper, kaya hindi mo alam ang proper interpretation ng mga talata. Hindi ginagamit to eh. Oh, tapos ang hayop na espiritu. Oo, Ang tao diba? espiritu. Oo. Parehas. Kaya nga eh. Kaya dapat sa atin hindi makikipag-debate. Kung gusto mo makinig ka sa sabihin ko sa'yo, walang debate. Kasi sa sasabihin ko sa'yo, kumbinsi ko na. Kumbinsido ka na. Kumbinsihin, ano. Kumbinsido ka na. Hindi mo kailangan mag-debate tayo eh. Kasi maliwanag na nakasulat sa Biblia na yung church na nilikha ng Panginoon sa Jerusalem, iyon ang kukunin na dalhin sa langit. Pag sinabi sinabi- kasi spirit kasi buhay. Buhay. Oo. Pero sa chapter 18, verse 4 ng ng Ezekiel, sabi diyan, behold, Ezekiel 18:4. All souls are mine. The soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul who sins will die. Oh. Ano yun? Ano lahat ng kaluluwa? Ano ba? Sa Tagalog niyan? Ano yun? Sabi, all souls are mine. Lahat ng Kaluluwa. Kaluluwa? Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay Akin. akin. At sa Oo. Binubura pa ng kaaway. Oh. Tapos Itin po. yun nga. Naglulutong, pagka nagpapasa na ako ng buhay, naglulutong yung cellphone ko. So ano yung ibig sabihin? Man is a soul? 18.4. Ecclesiastes. Ezekiel Sige, 18.4. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa. Tingnan mo yun. Oh. Dinadali ng demonyo yun. Habang binabasa ko eh. 4. Oh. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Okay. Oh, tingnan mo. So, Behold, all souls are mine. In the Mm. soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. it's mine. The soul that sinneth, it shall die. Will Mamamatay. die, ano. Ang kaluluwang nagkakasala, mamamatay. Mamamatay. So, referring to ano, nung sinabing all souls are mine, kaluluwa lang ba ang pag-aari ni Lord? Sabi niya, lahat ng tao ay akin. Oh, Sabihin, referring to ano, tao. referring to Human the being. whole person of humanity, of a human. The general lang. Oo. Kasi pag hindi ka na ano, all souls are mine, ibig sabihin kaluluwa lang ba ang pag-aari ni Lord ay yung katawan, Katawan, pag-aari nila mo. yung espiritu. Pag-aari niya. Oh, nung sinabing all souls are mine, is this referring to
The whole body. The whole person of the human person. Body, soul, Human. spirit. Diba? Kasi kung titingnan natin, yung soul kasi, siya rin yung tao. Yung tao. Oo, siya- yun nga, siya rin ano yung kaya, di ba? kaluluwa. Kaya nga, man has a soul, man is a soul. Hmm. Yun ang gusto kong ano natin no? Maliwanagan tayo dyan. Kaya, pag sinabing man has a soul, yun nga, ang isang tao merong kaluluwa. Has a soul. Pagka yung terminology na man is a soul, it is referring to The whole body. that person. Oh. Person. Oo, referring to sa kabuuan ng isang tao na yun. Body, soul, and Tinawag spirit. siyang man is a soul. Ganun, biblical term, soul at saka Yun, tao. oo. Parang dalawa tao, soul parehas yan. Kasi sa ano pa lang sa Book of Acts, sabi ron at doon ay mayroong 3,000 kaluluwa Yun, di ba? Oh. ang naligtas. Tatlong soul, Yun. 3,000 soul. Yun, O, di- So, ibig sabihin, biblical terms, yung kaluluwa, tumutukoy doon sa tao. Tao, yun, no? Di ba? Ezekiel, ganun din siya. Parehas ka. Tao pa rin. Referring doon sa tao. Yun nga, yung maganda yun, supporting na yun sa New Testament, ano? So, sabi nga, we do not repeat here in the scriptural evidence that our Lord was conscious and active between His death and resurrection. This added to what we have pointed out above, prove conclusively that Hades is not the grave. Pinuprove lang dito, no? Sa mga talata lang nito, ha? 1 Corinthians 15:55. Basa. Wala na ito mga cellphone. Ah. Ano po na? 15, Corinthians 15. 55. Nasa yung No, Hindi ito siya po. panunod ang basa. Oh, sabi ron, "O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law." No? But thanks be to God who give us victory through our Lord Jesus Christ. Amen? Kung itaas mo yung basa sa 54, but when this perishable will have put on the imperishable, and this mortal will have put on immortality, then will come about the saying, what is written, death is swallowed up. No? Yan nga, yung mga kasunod na ito. So, ibig sabihin, sa 1555 sa ibang salin, King James Version po, 55. 15. 55. 55 na 1 Corinthians. 1555. Yes. Saan naroon, o kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon, o kamatayan, ang iyong tibok? King, ano po, English. Ay. Ano O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Okay. Corinthians 55. So, O grave, sabi na, no, O death, where is your victory? O death, where is your sting? Sabi sa ibang salin, sabi nga O Hades, where is thy victory? Hades naman ang ginamit, ano? Ayos naman. Hades naman. Kailangan maging aware tayo dyan sa Oo. hadis at sa hill. Oo nga, sabi nga Dr. Bollinger wrote with reference to this is translated O grave, which is conclusive as to the meaning to be put upon the word Hades. No? So this statement by Bollinger as astonishing in view of the fact that AB renders Hades as hell 10 times out of 11 and as grave only once. Why should not this prove 10 times more conclusively that Hades is hell? But it may be objected, if Hades is not the grave, and indeed, if believers today have nothing to do with Hades but depart at death to be with Christ,
why should a possible victory over them by Hades even be brought in? Here it should be remembered that while the believer is safe in Christ, the moment he believes, yet his salvation is not complete in every way until the redemption of the body. Thus it is only at the redemption of the body when salvation is complete that the cry is wholly appropriate. O Hades, where is your victory? For the one whom Hades would have made its victim has finally been glorified. No? So, yung Hades, ano naman ang paggamit doon? Is it grave or is it hell? In Revelation 1:18, 6:8, and chapter 20, verse 13 and 14, come next. In these four passages, we find death and Hades linked together. Magkaugnayan, linked together yung death at saka Hades. None of this passage afford any proof that Hades is the grave. And two of them do indicate the opposite in Revelation 20:13. We read that death and Hades delivered up the dead which were in them. No? Now, if Hades here means the grave, what does that mean? Especially in the light of Dr. Bollinger's assertion that Sheol or Hades represents the state of the dead, or which the grave is the tangible evidence. It would make far better sense here to recognize death as represented by the grave, its outward evidence, the place where men's bodies lie, and Hades as the place where their souls are, so that both Hades and the grave will give up their wicked dead in the resurrection for the judgment of the great white throne. And finally, it should be noted that it is the lake of fire into which death and Hades are cast, and that this is called the second death. This is another strong indication that Hades, associated with the first death, is more than the grave. The lake of fire is by no means a second grave. So, in other words, sa pag-uusap natin, yun nga, yung physical body going to the grave. Tama? Tapos, yung soul, pag namatay, going to Hades, in hell. Amen? Tapos, ang final, yun nga, yung final destination, lake of fire. Diba? Sa lake of fire, kompleto na. 'Di ba? Yung tao na namatay bibigyan ng immortal body. Nandoon na yung tatlong bahagi. Tama ba? Yung katawan, kaluluwa at espiritu. At ihahagis na. Iluluwa na kasi ng yan ng mga grave o ng dagat So tormented na for life yung tao na mamatay na walang Kristo sa kanilang mga puso. Kaya ang intermediate state, hindi po yan turo ng may pag-asa pa yung namatay. Kasi ang turo ng ibang pananampalataya, pinanggalingan natin, intermediate state, purgatory. Purgahin mo ng panalangin, intermediate state, may possibility na makaahon doon sa impyerno. Makalipat. Di ba? Makalipat. No? Sa malaki bayad, makakalipat. Pagka magbayad to pray for your loved ones, makalipat siya. Hindi ganoon ang intermediate state. Totoo merong intermediate state, tama ba? Pansamantalang kalalagayan ng tao. Inulit ko, ang intermediate state, physical body, will go to grave. Yung soul, intermediate state niya, will go to hell or Hades. Pinaparusahan na po doon. At merong final destination sa lake of fire. Di ba? Kasi sa lake of fire, yun na, bibigyan na ng buong katauhan na, pero mapalad ang mga Kristiyano, no? Meron din tayong immortal body. Meron. Para sa langit naman. May katawan pang langit. Oo, may katawan ng panlangit. Okay? So, klaro na? Klaro na po.
Hanggang dyan na lang muna tayo. Thank you po for your time. Ito pag-usapan natin, chapter 4. Okay, the rich man and Lazarus. Next, sa Saturday, ha? Ayun. Oo. Okay, kayo mamaya. Saan kayo pupunta? No. Anong page sa Saturday? Saturday po ano? Ano bang Ano ngayon? election po? 13 ngayon, eh. 16 yata po eh. And then, 17. 17? 17 yan. Yan, ready sa pa. Check. Check na. Kasi na bukas. 13 yan, di ba, Bishop? Saturday. Saturday, 17 Bishop. 17. 17. Sige po. Friday. Anong oras Ayan, na thank you tayo? po sa mga, ganun po, 12 to 2. Thank you sa mga nasa online, Pastor Dan Wisco, Brother Edmer Di Maano, Pastor Erlinda, Pastor Angelo Memes, Pastor Ed Villamor, ayan, sino pa? Pastora Mary Joy Soriano, Pastora Mary Jean Cordobes, Pastora Blessing, ayan, Ma'am Juliet, si Sister Baby Cambia, Noel Garcia, Brother Renzo, okay, Pastora Lot, Malanya, ayan, thank you po. Nag-pray na ba tayo? Oh,